Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, sa mga nag-expect at nag-antay ng review natin sa first round ng Bargain Samsaman 2, pasensya na kayo, na iba ang plano. And this time, first round ng titulo 2026 muna. Chinek ko kasi yung chinek ko tong titulo 2026 and nakita kong kompleto na yung first round nila. Kaya napag-isipan ko na ito muna yung unahin, and yung Bargain Samsaman 2 siguro first week na lang ng July. Okay? So tignan natin kung mapagkakasya natin yung 8 battles dito. Kasi feeling ko bitin. Feeling ko 7 vids lang yung mapagkakasya natin sa month ng June. Pero tignan natin. Hindi naman ako sure. So let's see. Okay, so Critical versus Ets. Shoutout kay Ets. Kasi si Ets ang nag-suggest na itong unahin muna tong titulo first round compare sa instead sa Bargain Samsaman 2. To be honest, naka-schedule na talaga yung first round ng Bargain Samsaman 2 dito sa month ng June. Pero yun nga, nakausap ko si Ets and na-request niya na ito muna, first round muna ng titulo 2026. At syempre, unahin natin yung battle ni Ets at ni Critical. Hindi na ako magbibigay ng insights or prediction sa battle na to. Umpisa na natin, tignan natin kung ano yung magiging outcome, tignan natin kung ano yung baon nila sa isa't isa, knowing them both, no? Critical, nare-review na natin yan. Ets, nare-review na natin yan. So, tignan natin kung mag-i-stick sila sa kanya-kanya nilang estilo at ano yung mga angulo at references na bibitawan nila sa isa't isa. May personal ba dito? 'Di ba? So, yun yung mga question sa battle na to. Exciting tong battle na to kasi parehas silang magaling sumilip ng angles at effective references 'di ba? So, parehas din silang aggressive, 'di ba? So, check natin tong battle na to. Ets, shoutout. Critical versus Ets. Game. Tama ba? Game. Sino ba una? Si Es. Lagyan natin. Tara. Game? Game! What's up, Pulo? Pasensya na, ngayon na lang ulit makakapagbitaw ng pangsagaran. Namiss kita, Luminous! Shernan! Mantra, Creo, pati sigaw at palakpakan. Namiss ko rin mga taong nanonood. Talagang bigla kang gaganahan. Oo, namiss ko ang lahat, kaya ikaw lang tatamaan. Alam mo ba, nung binigay ka sa akin... Na-miss ko ang lahat, ikaw lang ang tatamaan. So, biglang iniba niya yung meaning ng miss, 'di ba? Binali agad ni Ets yung meaning ng miss doon. So, una pa lang may laro na agad, 'di ba? ko rin mga taong nanonood. Talagang bigla kang gaganahan. Oo, na-miss ko ang lahat, kaya ikaw lang tatamaan. Alam mo ba, nung binigay ka sa akin sa kakatawa, sumakit buong puson ko?
Isipin mo, pangalan mo critical, tas ang lusog-lusog mo. Hindi nga ako naniniwalang ito pala kalaban ko eh. Hindi ko kabisado yung gameplay ni Buddy. Unang rinig ko sa pangalan mo, critical. Puta, kala ko nag-change name si ASCII. So ikaw na pala yan. Anong gagawin mo dito? Magpo-flow na naman. Kasi gusto mong i-test kung maganda. Sasamahan mo ng pandak at kulot bars para kunwari di namin alam na verse yun sa kanta. Tangina. Ayan na naman, puro lang ganyan, para-paraan, tapos feeling palaban, malakas na ba yan? Aba nga, palabas lang naman o kaya isa kang bataan. Palamahan na dyan ka na lang, pwede bang pasapak sa bagangat, tsaka balakang nagasama, wala na yan sa katawan? Patabat palaman, pero parang magaan, ang sarap na ganan, panila pagyayabang, pag nag-rap naman ay sobrang wak na ngayan, papalag ka pa sa alamat sa bayan? Sa sapat na bayan, tara magwasakan, tas yung flow na pinagdayabang, kayang-kayang ganapan, sige nga, may isa, harapan, sino bang wasakan, pakisabi mga man, sino sa amin nilabang, masalang at angat sa ganyan? Shit! Multi! Tanga, bakit ko pahabaan? Kung tunay kang MC, gagawin mo yan sa kanta para di masayang. Aba, tanga ka mang insulto. Hindi pang yabang at pampunto. Kasi para sa aming mga tunay na artist, tawag namin sa style mo, walang pambayad sa studio. Uy. Tangina mo. Kaya para sa akin, Tanginang yan. Pumasok si Eds sa pumasok si Eds sa sa estilo ni Critical, tapos dun niya sinira sa loob. 'Di ba? Nag-flow siya doon, nag-multi siya doon, tapos biglang dinis niya na kaming mga artist ang tingin namin doon, wala kang pambayad sa studio. Tangina, hindi lang si Critical yung tinamaan doon, no? Hindi lang si Critical ang tinamaan doon. Halos lahat na mga nagpo-flow, no? Solve nyo! Tanga ka mang insulto. Hindi pang yabang at pampunto. Kasi para sa aming mga tunay na artist, tawag namin sa style mo, walang pambayad sa studio. Tangina mo. Kaya para sa akin, i-sensor nyo. Kung usapang kanta, iwan to sa akin, magbumukha lang escort to. At kahit wala kang music, ito ay sure rin kasi kahit sa battle, wawasakin ko record mo. Mahiya kay Martri. Nakakapag-perform pag may gig kahit mahirap sa konsyerto. Maluwag damit, mulat-muwang, palagi pang nakasombrero. Si Critical, buwang-buwang, walang alam kundi gumeto. Buti pa yung kulang-kulang, pagiging hip-hop ay kompleto. Kaya paano kami sasaludo, brother? Wala kang music, sobrang hassle. Ganyan ang galawan ng mahihina at wax rapper. At tandaan mong hindi ka rin tunay na battler kung pangalan mo hindi pa nakikita sa verse tracker. Kaya salamat sa mga nauna sa pagtaguyod. Sakripisyo nyo hindi matatawaran. Na-impluensyahan kabataan, ngayon ang dami ng pinagkakakitaan. Kada taon, malakas ng malakas. Meron bang flip-top ang tindi ng mga laban? Kung usapang kalagayan ay wala yan. Matagal nang hindi critical ang hip-hop, kaya hindi ka na kailangan. Tangina mo, balik sa bar game! Baka sakaling pangalan mo doon dumagugdog. Yung galing ko na ipon sa mga wak, ngayon sa'yo ang buntong. Kung doon madali yung nadadarag, yung marmol na gunggong. Sa pulo, hindi yung mababasag yung marmol ng romblon. Okay. So, unang round para kay Eds. Hindi nag-rely si Eds sa comedy, 'di ba? Entertainment wala. Which is alam naman natin na kaya ni Eds magbitaw ng mga ganong klaseng linya. Kaya ni Eds mag-produce, magsulat ng mga comedy, ng entertainment, 'di ba? Kaya niyang kumuha ng momentum sa ganong sulat, tapos haluan niya ng mga technicalities, ng punto. Pero this time wala siyang ginawang ganon, 'di ba? Sabi ko nga, pumasok si Eds sa estilo ni Critical, tapos dun niya sinira sa loob, 'di ba? So para sa akin, if may flow si Critical sa battle na to, sa tingin ko malilesen yung impact nun. Sa tingin ko lang pero syempre depende pa rin kay Critical kung paano niya itatawid yun, 'di ba? Mali mo naman yung flow na yun sobrang bigat, 'di ba? Depende sa magiging performance ni Critical, pero mamaya na natin intindihin yun. Round 1 ni Eds, sa tingin ko
naging pulido siya doon, naging meticuloso siya sa mga angulo at references na gagamitin niya for critical. And sa tingin ko rin pinagandaan ni Eds si critical ng maayos dito. Kaya hindi siya masyadong nag-rely sa comedy dito sa unang ikot So, ayun, yung mga punto na binigay ni Eds sobrang effective nun for me. Pero ang pinaka naging highlight talaga dito yung para sa akin I don't know kung paano, sa mga nakapanood nito, I don't know kung paano nyo to tinake, pero sa tingin ko ang pinaka naging highlight dito ni Eds is yung nag-flow siya tapos binasag niya yung estilo ni critical. Tapos ayun, matagal nang yung hindi critical yung hip hop, hindi ka na kailangan, 'di ba? Meron pa ano pa yung iba? Meron ata akong mga 2 or 4, 2 to 4 haymakers na nagustuhan. Isa na dun yung pandidis niya dun sa estilo ni critical, na ang tingin namin diyan, kaming mga tunay na arts, ang tingin namin diyan walang pambayad sa studio, 'di ba? Tapos yung matagal lang hindi critical ang hip hop, hindi ka na kailangan. Tapos meron pang 2, hindi ko lang ma-recall, pero meron pang 2. So ayun, tignan natin kung ano yung magiging pambawi ni critical dito. Kailangan niyang mas maging creative, kailangan niyang mas maging effective, kasi kung hindi, malinaw na makukuha ni Eds to, 'di ba? So sa ngayon, ayun muna yung masasabi ko sa round 1 ni Eds. So pag bigyan natin ng chance si critical i-defend yung sarili niya. So game. Wala daw akong music. Walang kwenta yung tema mo, bro. Wala akong pambayad ng studio, pero mas na-master ko pa tong laro na to kesa sa'yo. Motos. Yung rebut sa tingin ko, 'di ba? Para sa akin yung rebut na 'yon, ano yung exact term doon? Merong exact term. Nakalimutan ko yung exact term na pwedeng i-describe doon sa rebut na 'yon. Kumbaga, shit. Nakalimutan ko yung exact term. Kumbaga parang wait lang guys. Gusto kong maalala yung word na yun para yun lang yung sasabihin ko and mako-cover na niya talaga lahat. Pero nakalimutan ko talaga. Kumbaga sorry, nakalimutan ko talaga. Proceed na nga tayo, puking ina naman. Game! Kesa sa'yo! Motos game! Ano boy? 2 tour na rin sinalihan mo kasi iba gutom mo ngayon. Mga So 2 tour na, yes. Pulo and FRBL. 'Di ba? Sa first round niya sa Pulo ay sa FRBL si MJC. And na-review na rin natin yung battle na 'yon. Tangang slogan ng Motos, iba gutom, baka ma-ulcer ka na, chong. Halata nga ang pagkatakaw mo sa atensyon. Kaya dito sa Pulo, sumisiksik siya. Ultimo salita, kinain. I hate Pulo, pero sumisip-sip ka. Di ba pag andong kayo sa Motos, pakyo kami para lang makuha yung papuri ni Sight. Halata na yung tinutulata nga. Galit na galit sa isla to. Galit na galit sa isla, pero ba't nakikibang kayo? Di marunong bumalansi yan, inuuga ka na. Yung mga wish mo ay tinutupad niya ba? Nilulugar ka sa Toronto, Canada. Di na nga makabuo ng anak yung binubos mo, tapos tinutupa mo pa! You've been licking his balls day and night, kaya gayang-gaya niyan ni Iho. Kasi mas matakot daw tayo sa pang-underground na hits. Ulul, wala kang mainstream factor, pang-ilalim ka sa nicho. Copycat ka lang ng copycat, wala kang matibay na prinsipyo at walang flip-top MC sa bahay ko, Eds, palalayasin kita rito. Bumalik ka sa basurang liga mo! O ba't ka nagtitulo? Di pedestal. Kasi akala mo puro kami bobo porque binabash kami ng tao. Madali kang magcha-champion kasi kayo kamo yung malalakas na dumadayo.
Natatakot siyang masapawan kaya ayaw nang sa pedestal magsumamo at kaya siya nagtitulo. And guess what? Underdog ka pa rin, walang nagbago. Ang papangit na ng music, pang low IQ pa yung pen game, nakakainis pa yung tindigan mong pilit, ang sarap mong pagsasapakin. Pinipilit mong maging G, parang edit sa operation ng bading. Paano ba naman? Pag nasa battle, walang ibang ginawa kundi mag-predict ng angles at gagawin ng kalaban. Puta ang gara niyan, par! Bakit? Pag bakalaban ka, bawal mag-bars? Astang matikas pero takot maanggelan. Yung galawan niya pang newbie. Tung puro ingay walang laman, ako ang siyang bubuli. Tung tunog lata, gagawing corned beef. Parang taga-UP, you bitch! Hindi to epic comeback. Hindi ka para dito magpunta, kaya ka dapat itumba. Sumusugal ka palang ulit, nang i-estapa na ako ng pusta. Hindi ka na mabenta! Or, hindi naman talaga naging. Wala kang naging malupit na run sa kampo, kaya wag kang pagago-gago. Kung hindi ka pa didick ride, hindi ka makakakambyo. Basang-basa ko na yung skill mong tangan-tangan dito, bro. Kaya pangalawang banat para kay Eds, panoorin nyo kung paano niya higupin bayag ni Shernan para lang magkatitulo. Okay. Una sa lahat, yung performance ni Critical dito sa round 1. Napanood ko kasi yung battle niya kay kay Cerces sa FRBL, 'di ba? Panood ko 'yon. And kung ikukumpara, kasi yun yung latest na battle ni Critical na review ko, yung battle niya kay Cerces. And syempre yun yung magiging basis natin, and I don't know kung ano yung nauna, kung yun ba or ito. Pero regardless kung ano yung napanood ko, yun yung susundan nating basis. Okay? So for me, mas malakas pa rin yung performance ni Critical against Cerces. 'Di ba? Agree? Mag-agree kayo. Tangina nyo. Na joke. Para sa akin, yung performance ni Critical doon sa battle niya kay Cerces, superb yun. Kumbaga, naiwan niya si Cerces sa estilo na dala niya, 'di ba? So yun yung magiging basis ko, and sa tingin ko etong round 1 ni Critical dito kay Eds hindi naging ganun ka effective. So may mga ligaw na may mga ligaw na comedy lines. I think mga 2 or 3, 'di ba? May ligaw, no? Pero ang pinaka-highlight syempre yung Critical, usual na Critical. Bars, punto, 'di ba? Pero, 'di ba? Yung mga punto na 'yon sa tingin ko hindi ganoon ka-effective kasi ano yung naging mga angles ni Critical dito para kay Eds? Yun, no, yung bakit siya nagtitulo, bakit siya nagpulo, bakit hindi siya nagpedestal, 'di ba? Yung Motus pulo comparison. Yun pa rin 'di ba? So, sabi ko sa inyo, para matalo ni Critical yung round 1 Eds, kailangan niyang maging creative. And yung Motus pulo na comparison, sa tingin ko marami nang gumamit na ganun. 'Di ba? So, kinompare ni Critical yung Motus, yung pulo, bakit ka nandito kasi tingin niyo sa amin mga bobo, madali ka magkakampyon. 'Di ba? So, ganun. Ito yung comeback mo, gutom ka sa battle, kaya 2 yung sinalihan mong tournament, tapos bakit hindi pedestal? So, ganun 'di ba? So, more on comparison, more on pag-expose kay Eds kung bakit sa ibang liga siya tumungtong sa tournament at hindi sa Motus at hindi sa pedestal. So, doon umikot. And sa tingin ko, yung rebat pa niya, hindi nakatulong Kasi, supposedly, yung rebuttals ni Critical, yun yung kukuha sa kanya ng momentum. Pero sa tingin ko, hindi niya na-rebat ng malakas Hindi niya na-rebat ng maayos yun 'Di ba? So, sa tingin ko, yung round 1, ibibigay ko yun kay Eds sa score na 9-8. Dikit lang, pero siguro ang nilamang lang ni Eds dito, para sa akin, mas may mga tumatak si Eds dito, mas may mga effective na haymaker siya,
Unlike kay Critical na hindi niya masyadong makapa yung momentum, hindi niya makuha yung pinaka-momentum, 'di ba? So, ganun ko siya nakita sa unang ikot. Although, parehas naman malinis, 'di ba? Kung titignan niyo yung performance, parehas naman malinis yung naging performance ng both MCs. But, I think, sa returns doon nagkakaroon ng, ng differences eh. Si Eds, tangin na, sunod-sunod. 'Di ba? Although, dinisect din niya si Critical, 'di ba? Pero, ang ganda kasi ng niya doon eh. Ganda kasi ng pagkaka-dissect niya doon eh. Kumbaga, yun lang, yung flow lang yung tinira niya, pero, 'di ba? Basag agad. Tapos, ayun, ang dami pang haymakers na pumasok. Yun nga, yung Critical, matagal lang hindi critical yung hip-hop, hindi ka na kailangan. 'Di ba? So, yun, sa unang ikot, sige, bigyan natin ng average muna na score yung round 2 ni Crit, and kay Eds, sa kanya yun. 9:8 in favor of Eds. I'm looking for, better performance, better angles, better punchlines for Eds, kaya hindi ko muna siya ipa-perfect 10. Okay? So, pero sa kanya yun, unang ikot sa kanya yun. 9:8. So, kay Crit, looking forward ako sa round 2 niya, na tignan natin yung pamimersonal ni Crit kung bibitawan niya dito. 'Di ba? So, yun. 9:8 Eds. Round 2. Game. Nangihista pa daw siya ng pusta. Tangina mo, wala kang magagago. Anong halaga ng pusta mo kung sa laban na to ako pa rin ang panalo? Game? Game. Sa totoo lang, di ko alam kung paano to sasaktan. Tropa ko to eh. Palagi kong karamay. Hindi ko yan kaaway. Kaso trip na trip ko ka-battle, mga mahilig na mandamay. Sabi niya sa isang laban niya, yung nanay ko, hinahayaan ko magpabomba sa ibang bansa para makabomba ako. Tinawanan niyo yun? Hindi kinontra sa harap? Yung pera na galing sa pagod at sakripisyo, dinroga ng anak, nagkakageran at lahat, aba inuna mo pa, Puff? Di mo ba alam sa bugdi nanay mo kapag binomba siya ni Trump? Tangina. Alam ba ng nanay mo pinagagawa mo rito? Ganito yung estilo ni Crit eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. 'Di ba? Titignan natin kung yung mga personals ba ni Crit lilitaw sa round 2. So, yun sabi ko sa inyo kanina. Tapos, ito, ginagawa ni Eds. Naunahan na siya ni Crit. 'Di ba? Set up, punchlines, effective. Ang ganda nung sobrang linis nun, tol. Sobrang linis ng pagkaka-set up, sobrang linis ng pagkaka-deliver, sobrang linis ng pagkaka-bitaw at ng, alam mo yun, flawless eh. Flawless yung punchline eh. Kaya tinan nyo yung natural yung reaction. 'Di ba? Tayo na solid nun. Yung pera na galing sa pagod at sakripisyo, dinroga ng anak, nagkakageran at lahat, aba inuna mo pa, Puff? Di mo ba alam sa bugdi nanay mo kapag binomba siya ni Trump? Alam ba ng nanay mo pinagagawa mo rito? Alam ba ng nanay mo pinagagawa mo rito? Kung hindi, dapat magsusorry ka. Wala kang konsensya, iho, kahit na napaka-supportive na. Yung nanay mo single, ma'am! Bakit ka nandito? Akala ko ba magsushowbiz ka? Pues shoutout sa'yo, Ma'am Chris Aquino, yung anak niyong si Bimbi, nagjo-jonky na. Tas ito lang itatapat nyo, uling laban ko kay Pamoso, ang tindi, sobrang classic ng laban, kahit hindi tumagos. Nalaglag man ako na natiling real G, hindi umiyak sa net kahit ang daming bumastos. Tas limitless lang sa elims, mga moguloid na cringy, hindi kayang lumapnos. Matchup mo share ng umay boss. Alam mo naman kukulangin lang tong Bimbi, idagdag nyo Kuya Josh. Pare-parehas tayo na brown. Pero para sa karangalan lahat pinagpapalagan. Kaso iba paglabanan, mga barang dala ngayon di na magaan. Labas hanggang sa battle rap. Di tayo magkalapit kaya di ka kakamayan. Kasi sa pulo ng Pinas, walang kapakapatid pag titulo pinag-aagawan. Putang ina mo. Tas sabi ni Jabo sa laban niya sa langit loop. Okay. Maging honest ako sa inyo maganda yung landing nun. Yung titulo, ano yun? Ulitin natin yan Kasi sa pulo ng Pinas, walang kapakapatid pag titulo ang
pinag-aagawan. Okay, maganda yung landing. Pero, ito honest review to, guys. Narinig ko na yun sa iba. Narinig ko na yun. Hindi ko lang, ito palagi ko naman to sinasabi sa inyo, hindi ko sure or di ko mapipinpoint kung saan ko narinig. Kung sa titulo ba, kung sa flip top ba na ang kalaban taga-titulo, ay taga-pulo na nanalo sa titulo, I don't know. Or sumali sa titulo, I don't know. Pero narinig ko na yon. Di ko lang talaga ma-pinpoint kung kaninong battle. Kung ang tawag dito, kung nakasubaybay kayo sa pulo, guys, sa mga nanonood, sa mga alam, pwede nyong i-comment kung saan. Pero hindi na bago sa akin yung ganong linya ni Eds dito. Sa tingin ko, narinig ko na yun talaga sa iba. So, maganda pa rin. Yes, napareact ako doon. Maganda yung pagkaka-landing. Pero na-realize ko deep inside, no, sabi ko parang narinig ko na yun. So, yun lang naman. Pero shoutout kay Eds. Solid yun. Solid pa rin naman. Pinas, walang kapakapatid pag titulo pinag-aagawan. Putang ina mo. Tas sabi ni Jabo sa laban niya sa langit lupa, deserving ka makuha. Bakit? Puta yan, aabot. Kaya mo bang makipagsabayan sa tournament na yon? Awit, baka kusa kang matakot. Kakasindi mo, wala ka na sa wisyo. Gagi, baka kulang ka sa dagok. Hay ka lang, wala ka sa langit, pero may lupa ka sa batok. Sino ba isang grupo mo? Si Jesu? Naniniwala naman kapag flick-top ka? Ang epic niyang, brother. Sa daming paniniwalaan, critical, but dun pa sa nag-trending na scammer. Oops! Kaya kung tatanungin mo, respeto ko sa grupo mo, tanga wala. Sasabihin ko, ang gusto ko, wala kayong magagawa. Kasi ako'y beast mode, kaibigan. Pag nagalit, damay-damay ngayon, sinong pangdiinan? Oo, kayo ngayon limitless. Pero ba't ako yung hindi nyo mapigilan? Tako malaman sa grupo mo, kapos. Tanga iba kami humirik, nananatili sa eksena kahit napilit, tinatabi sa gilid. Sa bakil walang nagbabasa, di bali ng ma-joke. Ibash, umalaos aming sinasagip ang lyrics. Sa kabila ng mga hate, nagpapatuloy ng taos kasi in love kami sa hilig. Inaalis ang limit, ngayon paano ka tatagos? Matagal na namin pinapalis yung critic. Hindi lang siya buong limitless, dinurog ko ng sabay. Mga feeling matitikas ang gago makala. Kahit mag-flow ka ng stretch mong linya ay tangay. Masisira ka lalo sa banak. Sa judging mamaya ay huwag kang aaray. Hayaan mong pag-isipan ng tao ang dapat. Kasi di ka pa pwede mamatay. Makikita pa tayo sa one up, bitch. Tayo, pangalawang bahat, pahinga natin. Okay. Meron dalawang haymaker si Eds dito. Actually, haymaker na lang yung chinecheck ko talaga eh. Kasi punchlines, matic punchlines, uulan ng punchlines talaga. So, I think dalawang haymaker ang na-produce ni Eds dito. Pero, yung isa, binawasan ko kasi, yun nga, narinig ko na yun sa iba. Okay, yung isa naman, okay. So, to be honest, yung round 2 ni Eds, para sa akin, mas mahina compare sa unang ikot. 'Di ba? Medyo nahabaan ako sa mga setups ni Eds dito. Tapos pera lang sa pera dun sa dalawang haymaker na nagustuhan ko 'Di ba? Medyo nahabaan ako sa naalala ko na. Yung bomba, yung puff, binoba ni Trump nanay mo, yun. Solid yun. Yun yung unang haymaker na nagustuhan ko. Tapos yung pangalawa, yun nga yung sa pulo sa Pilipinas, walang kapakapatid kapag yung titulo. So yun. Pero yun nga, binawasan ko yun kasi narinig ko na yun sa iba. So di ko lang ma-pinpoint kung kaninong battle yun or sino yung battle na yun, 'di ba? And then feeling ko mas malakas yung round 1 ni Eds. Tapos dito sa round 2 may konting pasilip si Eds dito ng mga jokes, ng comedy. Pero hindi naman siya masyado nag-rely doon, pa isa-isa lang. Okay? So, ayun.
medyo nahabaan ako sa mga setups na Eds dito. Tapos pagdating sa punchlines, hindi nagiging ganun ka worth it or hindi nagiging ganun ka worthy, 'di ba? So, yun. Kaya masasabi ko na better pa rin yung round 1 na Eds compared dito. So, ganun lang naman eh. More on narrative si Eds dito. Tapos, yung iba pa, hindi nagiging ganun ka-effective or hindi ganun kalakas yung impact for Critical. So, ito yung chance. Ito yung para sa akin na. Ito yung chance ni Critical makuha yung round. Makuha yung momentum, atakihin si Eds ng tuloy-tuloy. Kasi, feeling ko yung defense ni Eds napahina eh. Okay, humina. So, ito yung chance talaga ni Crit. So, tignan natin. Tangin ang linya yan, wakang puta. Game. Tacoma PH yarn. Bakit? Ano bang meron sa grupo mo bukod sa wordplay na masagwa? Alin? Yung kagrupo mong SK na kurap na akala mabuti yung gawa niya? Yung kagrupo mong ng ibang bansa kasi di kayang buhayin dito sa Pinas yung pinutok sa mabahong puki ng asawa? Anong meron ka, Eds? Peking tindig at angas, masabi lang na brown at gangsta, para kang ang traffic enforcer, tangina mo, sagabal sa kalsada. Mga ulul, wala kayong talent! Meron lang kayong kapit at sipsipang inabala. Si Mzite yung Epstein, pinag-EFT mga bata. Paglapag naman ng mga bobo, ginawang chicha ng mga taga-isla, ginawang prituhin in air fry. Yan ang trademark ng Tacoma. Biguin si Mzite. O alin, at least may finalist kami sa 2x2. O tapos, ano nangyari? Nasa Hollywood na ba? Laman na ba kayo ng Forbes magazine? Hindi! Bitch pa rin kayo ni Paulo! Grupo mo ang demonstrasyon ng resulta ng oportunidad pag... Kulit eh, no? Sige, mamaya na. Baka mabitin tayo sa sa explanation. Sige, mamaya na. Tapos sa kamay ng maling tao! Pagdating dito sa underground, kala mo kung sino ni Dante. Bitch pa rin kayo ni Paulo! Grupo mo ang demonstrasyon ng resulta ng oportunidad pag napasa kamay ng maling tao! Pagdating dito sa underground, kala mo kung sino mga manumbat, binabars pa, bihira na nga lang na manalo! Nagkakalat na mga gago, wala pa nga yan kayong ranggo! Nakikipagpagandahan pa ng job, balpak naman kung magtrabaho! Kasi ano nakakabilib sa'yo, Eds? Ha? Anong nakakabilib? Pag nagpursige ako, kami ngayong batch 2026 mawawala ka sa radar. Yung Motus, bumabagsak na. Yan na ang karma kako-call out mga par. Yeah, that's what I fucking know. Hanggang sa makilala na lang yung Motus bilang baseko, tambakan ng basura. Wala nang pakisisite sa mga bago, pinagkakakitaan niya na lang yung mga tao. Wala na siyang pake sa kultura. Bilang patunay na puro flip-top big names na lang yung kinukuha, ultimo tour na. At sa'yo lang lumalabo kita nung site dahil yung grado mo nakakaluha. Oo, mababa ka pa sa mababa. Lahat ng galing Motus, hilaw. Wala na nakakapasok na bago. Umiiwas na silang makatagpo ng panibagong ikaw. Ikaw ang refleksyon ng kabobohan ni Mzite, kaya yung trauma, litaw at sinadya kung pigtasin yung kinakapitan mo, total wala kang bitaw! Okay. Walang Lakas to. patutunguhan niyang putaragay sa kulturang nakuha niyang iuna. Ako kukupal sa kupal na Eds na kumupal sa kupal na kiluwa. Kahit may sumbong ang mga tropa, ihihiga ko tong popronta. At tatapak-tapakan ko lang tong black na maliit sa Tacoma, parang tungtungan ng Toyota. Etong si Mr. Binigyan ako ni... Nakuha na ni Crit yung momentum dito. Pag binitawan niya tong momentum na to, hindi pa rin to mapapasa kanya. So, I think, kailangan niyang magtuloy-tuloy, kailangan niyang maging consistent hanggang dulo. Pero, gusto ko sabihin sa inyo na nakukuha hindi pa totally nakukuha niya yung momentum. DR para i-check kung tunay na bang magaling. Ano daw? Binigyan ako ni DR para i-check kung tunay na bang magaling. DR, Don Raf. Ang baduy mo magsulat, puro name flip na nonsense at used na sa nagdaang mga years. Kung name flip ang trip mo, get the fuck out of here! Dahil pares na kaming kritikal ng namamatay mong career. I'm not playing! Mamaliitin kita ng mamaliitin dahil maliit ka naman talaga ng sagaran sa bones. Mamatahin kita ng mamatahin parang bakat na utong. Di na umusad na stock karera mo, chong. Nag-retire ka na't lahat wala pa ring matibay na gulong.
Tanginang to, gusto daw ng kapayapaan saglit, kaya nagbabay siya. Gusto mo ng peace of mind, di taga-Pasay ka? Hanggang dyan ka na lang, Eds, di na masasalba, di ka na uusad at masisave kahit mag-hard drive pa. Wala Critical yun, tol. Critical yun, malinaw. Sabi ko sa inyo kanina, humina yung performance ni Eds. Medyo nahabaan ako sa mga, I think, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit bumaba yung performance ni Eds for me. Nahabaan ako sa mga setups niya. And, hindi nakatulong yun. Sa ganitong klaseng dikit dikit at nasa tournament pa. Yung round 2 ni Eds, para sa akin lang naman, lumaylay ng konti. So, may dalawang ulitin ko lang may dalawang haymaker si Eds. Yung isa okay yun para sa akin. Pero yung isa, binawasan ko ng impact. 'Di ba? Kasi narinig ko na yun sa iba. Pero pinuntusan ko pa rin kasi maganda yung pagkakalanding. Tapos, yun nga, yung mga setups ni Eds sa ibang mga angulo at references for critical, sa tingin ko, medyo napahaba at pagdating sa pinaka punchline, hindi ganun kabigat at hindi ganun ka-epektibo. Okay? So, for me lang naman. So, sabi ko kanina, bago mag-start yung round 2 ni Crit, ito yung chance ni Crit para makuha yung round 2. Kasi, feeling ko nga na yung defense ni Eds humina. And, para sa akin, sinamantala yun ni Crit. Pero, hindi from the start. Okay? Naalala nyo, nag-post ako dun kanina. Nakulitan ako kasi may mga angulo si Crit na nagamit niya sa round 1, tinuloy niya dito. Kaya sabi ko, ang kulit lang. Kasi, yun nga, yung Motus Pulo comparison, nandun sa round 1 yun eh. Tapos pagdating sa round 2, nandun ulit. Kaya medyo sabi ko, tangina, ang kulit na inextend niya yung Pulo Motus angle, 'di ba? Tapos tinitira niya si Mzite doon. Tinitira niya si Paulo, 'di ba? Tapos although ito sa setup na tinitira ko yung yung head, yung ulo para kasi mahina yung bitaw mo, yung mga ganun. So okay naman. Pero medyo lang ako na hindi para sa akin hindi naging ganun ka direct for Eds. So, kaya napapost ako doon na parang ang kulit lang na dala ni Crit yung angle na yon papunta dito sa umpisa ng round 2. Pero ito na, yung second half ni Crit, doon talaga dumikdik si Crit. And sa tingin ko yun din yung rason kung bakit ibibigay ko sa kanya yung round 2. 9-8 sa round 1 in favor of Eds, then 9-8 sa round 2 in favor of Crit. So, yun, meron tayong dikit na battle, 17 points all. Round 1 Eds, round 2 Crit, round 3 magiging deciding round natin, pero I'm not done sa clarification natin para kay Crit, 'di ba? Ang ganda lang nung second half ni Crit dito kasi nagsunod-sunod talaga yung mga punchlines niya for Eds at dun ko nakita na direct yung mga punchlines niya. Sa round 1 kasi sabi ko nga 'di ba sa inyo medyo hindi ganoon ka direkta, yun pa yung mga komento ko doon. 'Di ba? Pero pagdating sa round 2, eto na. Dumikdik na si Critical pero sa second half lang. Yung first half medyo slow, mabagal pa. Hindi ko pa na-appreciate. Pero pagdating ng second half, ayun na, dumikdik na si Crit dito. So, ayun. Round 2, Crit yun. Malinaw for me. 9-8, 9-8, 17 points all. Round 3, deciding round. Pagsabay na natin to guys. Eds, game. Hindi ka na uusad at masisave kahit mag-hard drive pa. Wala daw kami sa magazine. Sa ganong angle, doon niya ako gustong malaglag. Nagbanggit pa ng Baseco, si Andros tuloy, excited na kumain ng pagpag. Sali mo? Wala kami sa magazine. Yung angle mo, totoo. Ang solid, gago. Pagtapos natin ng battle na to, patay ka na. Makikita ka sa obituaryo. Game? Game. Tingnan nyo naman. Pormahan pa lang. Alam mo nang hindi to straight. Pustahan malamang ayaw mo sa t-shirt na white kasi magastos ka sa nipple tape. Gago. O, ka mapikon. Di ba?
Huwag ka mapikon. Huwag ka mapikon. Dapat proud ka sa lahat kahit inaasar kita. Kasi dyan ka na nga lang may round na baba ka at puta, tinatakpan mo pa. Tsaka bakit ba kahit saan ka mapunta nag-gang sign ka? Yang trip mo, iba-iho. Tingin mo ba mukhang astig ka, ha? Mukhang adik sa gitariro. Bukod sa magiging gangsta, may nakuha kong info. Wala kang magagago. Malalaman na ng lahat ang matagal mong tinatago. Sa battle ang angas-angas, feeling magaling daw, tas malaman-laman ko yung hustle, singer ka sa beer house. O hindi, yung cellphone mo. O sino to? Ano naman to? Ay, Bluetooth. Sino? Ano na? Oo, tangina mo, ito na. Sino yan? Oh, sino yan? Oh. Sino yan? Oh, ito. Mic nyo. Oh, shout out, sino natin? Oh, lahat yan. Alam niya rin! Alam niya rin. Alam niya rin! Oh, di ba? Alam mo yung shota mo? Narinig nyo? Solid! Angas mo mag-spit! Yung customer, binigyan siya ng tip. Huwag nang bumalik. Bilib din ako sa'yo Tip, talaga. huwag nang bumalik, gago. Ina, iba ka, G. Alam mong mga tito tao ron, kinanta mo, iska. Gago puta. Binigyan ng tip. Huwag nang bumalik. Sira ulo. Okay yun ah. Simpleng linya no, pero okay yun ah. Akala ko tip talaga na pera, pero tip pala na, tangina, huwag ka na bumalik dito. Parang ganun. Gago to si Etsoy, no? Huwag nang bumalik! Bilib din ako sa'yo God. talaga! Tangina, iba ka, G! Alam mo mga tito tao ron, kinanta mo, iskasakli. Pero ang tanong, paano ko nakuha? Sinong pumunta ng beer house para mag-record? Sabi ko mga tito tao ron, di ba? Shernan, salamat sa effort. Ay, gago! Okay na sana! Kaso alam ko yung ginagaya, kaya ako ay isang hater. Tanga kahit anong gawin mo sa kantahan, di mo matatapatan si Katana sa Star Maker. Di ba idol mo si Katana mambaon? Ng mga sikat? Malas ko kalaban ko ngayon sa batok may dalang libag. Ganyan ako kabrutal, masarap pagmasdan. Yung hinain ko mabisa. Putang ina mo, kritikal, amoy pa rin yung kinain mo kanina. Tangina mo, maasim at mabaho! Oo, grabe yak ka! Ngayon wala nang itak yung unano kasi gago aks na! Wala na yung sangsang, kaya wala na ngayong malumbay. At dahil mabango na yung paligid, amoy ko na rin yung tagumpay. 2 tournament din sinalihan mo. Laban mo kay Cerces ang tamlay para sa akin ikaw ang natalo. Dapat sinapak agago. Samantalang ako, tanong mo kay MJC. Iba mang maltrato. Yung husay ko di nawala. Lyricismo inangat palalo. Tas yung showay kong dala literal na kinagat ng tao. Ano? Panoorin nyo paano magbaon. Ako ay laging handa. Lahat gagawin ko para magkampiyon, aking sinabi banta. Hinahanap niyo ba yung Etsyomay? Etsyomay. Yung negosyo ko, tinigil ko na yon, kaya di baliwag na kasi trabaho ko ngayon ay ibadibag ka. Time! Galingan mo. Tangina mo. Okay. Tangina, dikit ah. So, sabi ko kanina, pagsabay na natin to. So, shoutout kay Ets. Yung round 3 kasi magiging deciding round natin eh. Deciding round yung round 3 kaya I think kailangan mo nating panoorin, pakinggan yung round 3 ni Crit. Tangina, mahirap to. May mga gusto na akong sabihin sa round 3 ni Eds pero hindi, hang muna natin. Game, Crit. Nay, ulibahan, pahinga natin. So, pinakita niya pa kung gano'ng kaganda yung boses ko. Tangina, boring kami. Ganyan ako kalupit na artist, kahit anong genre kaya kong dominahin. Okay. Pero alam niyo bang ini-snitch lang to ng sarili ng mga tropa? Ayaw na ayaw tong sinasalba. Lumalayo na yung band nila sa'yo, tila ba dinadampa. Habang nagpapaganda ng imahe, etong bitch sinasalya. Kung ikaw yung photograph ni Ed Sheeran, lahat ng angle mo kinakanta.
Context! Si Casper at Espero kinakanta ka sa amin ni MJC. Pinapasa sa amin on hand lahat ng info niyan niya. Lahat ng pinagkatiwala mong sentence, may fingerprints nila. Oo, lahat-lahat sinabi na mga pwede kong i-angle. Mga kaharap mo snake pero ikaw yung niraratel. Bitch, it's fun to watch you die. Kaya nilagay ka lang sa danger. Parang pakantok niya na jowa kasi hindi na tight yung circle. Oo, tong bitch, merong pang bitch. Na sobrang pangit at pakarat ng mga trip mo dalhin. May nakakapakan dibdib parang Kiko Matching. Ang kaso puro bobo nakakapasok sa kanya parang Picos Machine. Oh, hello! Anong akala mo? Makakaligtas sa akin ng bakekang mo na, bitch? Tanga yung utak ko mal... Tangina, ito na personal na si Critical. Anong akala mo? Makakaligtas sa akin ng bakekang mo na, bitch? Tanga yung utak ko malikot! Mukha ka ng bunsong kapatid na nilalang pinan sa likod! King ina ng jowa mo, ang kapal ng mukhang maghubad-hubad sa stories, ang dami namang stretch mark at cellulite. Mukha siyang lolang may rayuma, habang ikaw tangina mo mukhang pinulot sa basura. Ang daming kapintasan ng pagsasama nyo, yung mga tipo nyo kasuya. Sa sobrang pangit yung dalawa, di matiyak kung sino ng gayuma. Ikaw lang yung kilala kong Smurf na kada event pulang-pula. Red boys ang puta, ululwag kang pagangsta-gangsta. Magiging ganap ka lang na red boys pag tinadtad kita ng bala. Tsaka hindi ka magaling, wala kang tira Technical. at tsansa. At nagiging technical ka lang dahil sa mga whistleblower mong kasama. Ano? Tayo Kaya dyan. paano mo uunahan kung magkaiba tayo ng dadaanan? Kung yung biyahe mo pa ilalim, ako papunta sa hangganan. Ikaw ang tapakan habang paangat. Pagtapos kitang balagbagin at ako mismo tutungtong sa pedestal na di mo kayang akyatin. Kaya siya'y hinagi sa banga at sinalbahing malala. Ika'y winaso ko ng todo, tipong grabe talaga. Sa dami ng sinulat mo, sa sinapit ka, hindi handa. Kung inakala mong critical lang, may true damage pa pala. Time. Putang ina. Dikit to. Ang hirap. Pinasakit niya yung ulo ko. Ang hirap mag-decide sa ganong klaseng battle, guys. Whew. Shit. Wait lang ah. Wait lang. Tang inang yan, ang hirap nun. Dikit eh. Actually, nag-aantay ako ng isang haymaker para kay Crit. 'Di ba? Pero puking ina, ang hirap mag-decide tong shit. Tang ina niyan, bakit ganito to? Dikit? Prediction ko dikit. Tatlo ba yung judges dito? Kung tatlo yung judges, I think 2-1. Pero ano to pero either way to. Either way. Kung pipiliin ko si Ets and kung nanalo si Critical, katanggap-tanggap pa rin. Kung vice versa. Kung si Critical naman yung pinili ko at nanalo si Ets, tanggap pa rin yun. Ganon kadikit yung battle. So, it's ano na lang, depende na lang kung sino yung mga judges na napili para i-judge tong battle na to. Meron akong vote eh. Meron akong vote. Okay? I'll go with Critical sa battle na to. I'll go with Critical. Kumbaga, critical hit yung ginawa ni Critical dito. Literal na critical hit. 'Di ba? Andun na tayo sa Andun na tayo sa kumbaga sa mga video game, 'di ba? Sa mga Marvel vs Capcom or Tekken, andun na tayo sa bumabawas
sumusuntok si Eds, bumabawas sa life, 'di ba? Ganon din si Crit, bumabawas sa life. So, nagkaroon ng pantay na naging pantay yung pagtingin ko dun sa round 3. Pero dumating kasi yung pamimersonal ni pamimersonal ni Crit eh. 'Di ba? Yung pamimersonal ni Crit, ayun yung naging critical hit para kay Eds. 'Di ba? Tapos aggressive na delivery, aggressive na presence, 'di ba? Ang ganda ng presence niya dito. Kumbaga, maganda yung pinakita ni Eds sa round 3, pero hindi siya nagpadaig doon, hindi siya nagpadarag doon na inisip niya na hindi, kaya ko yung round 3 ni Eds. Parang ganun yung naging mindset ni Critical. And yes, hindi mo makikita sa body language ni Critical na naapektuhan siya doon sa round ni Eds. Gets nyo? So, yun yung yung compare ko, yung pagko-compare ko sa battle na to, gusto kong ipa-visual sa inyo through video game nga na pantay, 'di ba? Suntok bumabawas, ganun din si Critical, suntok bumabawas. So ganun yung nangyari. Pero nagkaroon kasi ng combo si Critical dun sa bandang dulo na yun nga, pamimersonal about dun sa jowa, which is ginamit din naman ni Eds kanina sa yung pamimersonal shit, pero di siya masyado nag-rely dun 'di ba? Si Critical kasi pinahaba niya yon, 'di ba? Tapos yun nga, critical hit, sobrang yung tama ng bawat lines for Eds nanunuot 'di ba? Tapos yung rebat niya, hindi ko na nga masyadong iniskoran yung rebat na, pero kahit papaano masasabi mong pasok yun, yung nagbigay si Eds ng ng video or ng audio na kumakanta si Crit, 'di ba? So although pasok yung rebat ni Crit doon, hindi ko masyadong iniskoran. Kumbaga, hinang ko lang na gusto kong tignan yung rebat na yon after, and nagmatter yon sa ganitong dikit na round 3. Dikit yung round 3, guys. Dikit yung round 3. Sabi ko nga sa inyo, either way siya. Kung si Eds yung panalo, katanggap-tanggap yon. Kung si Critical panalo, katanggap-tanggap. At deserve nila both, 'di ba? Strongest round ni Eds para sa akin, round 1. Tapos yung rounds 2 and 3 sa tingin ko magka-level, 'di ba? Round 3 naman ni Critical yung pinaka malakas. Gets? Rounds 2 and 3 Critical, round 1 Eds. Sorry Eds, pero ang ganda ng pinakita ni Critical dito, especially sa round 3, na hindi ka na makakabawi kasi siya yung pangalawang babanat. And sa tingin ko na corner talaga ni Critical si Eds doon, na ito yung round 3 ko. May mga critical damage, 'di ba? 'Yun para sa akin. So score, sorry pero that's 25 points for Eds, 9, 8 and 8. Kay Critical naman meron siyang 8, 9 and 9, 26. So 26 to 25. Sobrang dikit. Pwedeng kay Eds, pwedeng kay Crit, pero base sa review natin, I think Critical to. Okay? Shoutout kay Eds, pero Critical. Either way naman siya. Either way. So, deserve. Hindi ko alam kung ilan yung judges, pero most of the time, 3 lang naman. So, deserve ng battle na to yung 2-1 na score in favor either way. Judges. Baka muna natin yung laban eh. Tulo 2026, maraming salamat sa floating crowd. Siyempre, yung shaky nila, maraming salamat. Ang boto ng Orado, 3-2! Ayun, 'di ba? 5 yung judges, so dikit 3-2. Deserve nila to. So, kung yung 3-2 na to in favor of Critical, tangina, deserve. Kung itong 3-2 na to in favor of Eds, deserve pa rin. So, it's a matter of preferences ng judges. And ako, overall, chinek ko siya, tinignan ko, dikit yung battle, pero ang pinaka nag-matter dito yung
yung critical damage na ginawa ni Critical sa round 3. Yung placing niya ng ganung sulat sa round 3. 'Di ba? Sobrang naging effective nun. Yun lang. Para kay Eds. Putangin na to! Wait lang! Yo, sa totoo lang, wala ako sa wisyo ngayon. Nag-chat sa akin yung tropa ko. Yung isa kong tropa sa Pasay, pinatay siya kan ngayon lang. Resin pistol, para sa'yo yung laban na yun. Putangin na. Pero, para sa'yo yun, tol. Tangin na, minsan natin ma-shoutout sa ganito pa. Tacoma, Blazing Skull, Third Coast Pyro, San Pedro Warlords, OG Bowdown, Pulo, Motus, Inzone, Ted Omit, Galabog, Gambolia, Sabong M. De La Cruz, Crazy Rhyme, Steve Pinkman, Chito Di Castro, kay Boss JJ, kay Ising, I love you at yun, RIP Lucky. Judges. Yo, Edgar, wala akong binoto, dinis nila ako pareho. Round 1 para sa akin, malinaw yung siomay ni MJC. Hindi, round 1 binigay ko kay Eds. Para sa akin, ayun yung round na pinakamalinaw kung kanino napunta. Yes, round totoo. 2 para sa akin, tabla. Tinabla round niya yun. Para sa akin, Critical. dikit yun, pero medyo natagalan yung pagpiplay sa cellphone ni... Yan. Tama. Gusto kong sabihin to kanina pero baka hindi maging relevant. Kaya pinili kong wag na lang. Pero shoutout kay Andros, nabanggit niya yun. So siya na yung bumoses para sa akin. So yun, sige. Yung totoo yun, agree ako sa sinabi ni Andros na yung pagpi-play ni Eds ng audio. Sa tingin ko although sige, nakatulong naman. Pero hindi ganun ka laki yung tulong nun. Kumbaga nawala yung momentum 'Di ba? Kumbaga na-stuck, parang pause. Kumbaga parang parang gusto kong i-explain sa inyo na parang yung ginawa ni Eds, yung mga madalas na ginagawa ng mga battle MC. Yung parang wait lang, inom lang ng tubig. 'Di ba? May mga ganun. Tas minsan pagbalik, wala na momentum. 'Di ba? Ganon. Parang ganon yung ginawa ni Eds doon. So, agree ako kay Andros dito na natagalan nga yun doon sa audio. Okay? So, yun. Pakinggan natin pa. Iba pa. Ni Eds. So, parang may ilang segundong dead air. Yun nga. Tapos solid din yung round 3 ni Critical. So, binigay ko yung kay Critical ng konting-konti. Tama. So, round 1 Eds, 2 tabla, 3 Critical. Pero para sa akin, yung lamang ni Critical sa round 1, lamang ni Eds sa round 1 mas malaki kumpara sa nilamang ni Critical sa round 3. So ayun, sobrang solid na laban at rest in peace dun sa tropa ni Eds. Eds Binoto. Ayun, pero Eds Binoto niya, 'di ba? Ako, halos same kami ng nakita ni Andros, pero ako naman binigay ko kay Critical yung round 3. And ayun. Yo, si Rhyme, isa ako sa bumoto kay Eds. Rest in peace sa tropa niya. Round 1 para sa akin, mas malinaw kay Eds yun, pero hindi naman iwan. Siguro konti lang yung laban. Yes, tiits lang naman. Pareha silang sumusuntok, pero mas malakas yung landing na suntok ni Grit, tsaka yung mga suntok niya. Totoo yun. Round 2 yun, kay Critical. Kasi ito sa round 3, medyo nahirapan ako decide to. Diba? Tang-inang hirap kaya. Parehas kami ni C-Rhyme na round 1 Eds, round 2 Critical, tas round 3, ang hirap mag-decide. Diba? Ginawa ko na lang na sino yung mas maraming elements na nagamit. Okay. Jokes, yun, mga technical, sabay. Hindi ko mas nagamit yun ng mga ayos yung style niya. Kasi parang yung round 2 niya, tsaka round 3 niya, parang parehas lang yung level. Kaya mas natripan ko si Eds doon sa round 3 kasi mas nag-iba yung timpla niya sa round 2. Kaya para sa akin, 1-3, Eds. Props pa rin kay Crit, pwede ka natin kay Eds, pero sa preference ko. Boto ko si Eds. Bali, round 1 para sa akin malinaw kay Eds. Yes. Hindi masyadong malaki yung agwat, pero Eds siya. Round 2, doon naman Edge binigay ko kay Eds. Doon onting-onti lang yung agwat. No? Sa round 3 naman binigay ko kay Crit kasi malinaw naman na mas power spike talaga yung round 3 ni Crit. Oo, totoo. Habang kay Eds, slow burn kasi may video pa, tapos medyo hindi So, ayun.
yung punto ni Andros at yung punto ni Tus sa round 3 parehas sa gusto kong ipunto sa inyo. 'Di ba? Yun nga, yung audio medyo natagalan. Nagkaroon ng dead air, sabi ni Andros. 'Di ba? Ganun din eh. Of isang video. Round 3, grade 1 to ETS. Okay. Meng. Isa ako sa bumoto kay Creed. Round 1, tabla pa yung round 1. Okay. Parehas bumabelo, pero parehas na malakas na. At yun ang pinakamalakas na round ni Ed sa totoo lang yung round 1. Totoo naman. Round 2, parang tabla din siya. Sa totoo lang yung round 2, sobrang dikit ng material, aggression, halos pareho pa. Akala ko nga maglalaylo si Ed sa round 2 kasi nagsimula siya ng hindi ganun kaseryoso. Ngayon si Critical, ganun pa rin, consistent pa rin siya. Pero hinapol yun ni Eds, and tumatabla rin talaga si Critical, lalo na may recency bias na siya yung Yes, totoo. Siya yung Totoo. mas huli siyang naririnig. Round 3 siguro kabaligtaran nung narinig ko kay si Rhyme. Naglaylo kasi si Ed sa round 3 habang si Critical talagang nandito lang to eliminate yung sinong kaharap niya. Siguro mas tumatak sa akin yung intention ni Critical na mas mag-dominate, mas gigil talaga siya. Yes. Walang paligoy-ligoy, straight. Totoo. Tsaka more on punches, heavy, may mga knockout punches si Critical talaga. Agree din, mga agree. Whistleblower shit. Whistleblower yun. Hindi na malala yung iba. Pero that moment talagang mas mabigat yung pagkaka-receive ng audience eh. Yes. Hindi lang dahil sa hiyawan, pero yung weight ng sinasabi Yung weight, niya. yeah. So, 1, 2, Tabla. 3, pwedeng tabla yung 1, 2, 3, pero yung intention, yung intensity, yung material halos parehas, pero 1, 2, 3 di ko alam, pero kay halos tabla, pero kay Critical yung boto. Engineer boss na. Joe Foreman. Ako si Obey. Binoto ko. Ako yung isa sa bumoto kay Critical. Hindi kasi best rounds ni Eds, round 1. Yes. Ganda ng round ni Eds. Alam mo yung kala ko. Dodominahin na niya. Ng rounds niya. Tapos round 2, tabla binigay ko. Ang kaso, best rounds naman ni Critical, round 3. Round 3. Para sa akin kasi parang boxing yan. Kumbaga, sino yung sa pinakamalakas sa round 3. Or kung hindi man ganun. Pero isa yung sa factor. Tsaka yung yung hinahanap ko yung cohesiveness sana. Yung parang yung pagkakaisa. Yan yung una kong hinahanap kay Critical. Kaya ako binigay kay Eds yung round 1. Kasi yung kay Eds, parang alam mo yun, buo-buo. Tapos nung round 3, binigay ni Critical yung para sa akin. Yung last rounds niya. Kaya yung cohesiveness na hinahanap. Kaya yun lang. Critical. Wala. Okay, so wala ko naintindihan sa judging niya. Pero shoutout sa yung apat na judges, and I think yung apat na nag-explain, agree ako sa lahat ng sinabi nila. Simula kay Andros, kay Tus, kay Meng, sino pa isa? Sino isa? Bago si Tus. Andros. Si Rhyme. Agree ako dun sa apat na kung paano nila ginudge yung battle. Sobrang agree ako. Kasi yun at yun din naman yung nakita ko eh. Kaso wala lang ako naging kaparehas na vote all 3 rounds. 'Di ba? Kasi 1 binigay natin kay Eds, yung 2 and 3 binigay natin kay Critical. Yung iba kasi binigay kay Eds yung round 1, tinay yung round 2, binigay yung round 3 kay Crit. So tabla. So preference na lang nila. So ganun yung nangyari. Especially si Andros, ganun yung ginawa. Pero Eds yung binoto niya doon. 'Di ba? So ganun eh. Ganun yung naging outcome. So sa tingin ko, preference na lang talaga. And agree ako sa lahat ng mga in-explain nila na mas maganda yung round 3 pagkakalatag ni Critical sa round 3. Dead air, may dead air si Eds sa round 3 kasi dun sa audio, agree din ako dun. So ayun, shoutout kay Eds, pero I think yung battle na to kay Critical. So shoutout, dikit, deserve na 3-2 yung score. Deserve kasi preference na lang talaga either way.
So, yun. Kita-kits sa next na review. Jericho vs. Ronan. Yun naman. So, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.